Nakakapag-remind to sa pananampalataya natin kung paano ba nag-work yung faith natin. Di ba? Sometimes, we cannot see the result yet. Di ba? Minsan may wini-wish tayo, may hinihiling tayo sa Panginoon, may pinagpipray tayo sa Panginoon, pero hindi pa natin nakikita yung resulta. Di ba? We cannot see the result yet, but we believe in God that He is already working on that. Amen, di ba? Di ba? Alam natin dahil may pananampalataya tayo na kahit hindi pa natin nakikita, wala pa tayo dun sa may answered prayer na yon, pero we believe that God is already working on that, di ba? So, ayun yung meaning ng superposition. Actually, ang summarization lang yan, superposition. Yun nga, both. Kumbaga 50-50%. Kunwari, katulad kanina, yung pusa, it's either patay pa siya or buhay. Hanggat hindi mo pa siya ino-obserbahan. Katulad din yan sa may coins. Kapag flip mo siya, nasa hangin siya, umiikot-ikot siya, pwede rin siyang 50-50%. It's either siya, head or tails. Malalaman mo lang daw kapag once na tiningnan mo na siya, inobserbahan mo na siya. So, let's proceed to another one. Ayan, entanglement. So, this is when two particles becomes connected or linked. Nag-connect na daw sila. Two particles, imagine two particles. In such a way that what happens to one instantly affects the other, even if they are far apart. Kahit daw na sobrang napakalayo na daw nila. As long as daw yung dalawang, particles na yun, nag-connect na sila, nag-link na sila. Kahit daw na napakalayo na nun, kung ano daw nangyari sa kabila, automatically maapektuhan din daw yung isa. Kahit daw imagine, meron kang coin. Yung isang coin dito, once daw na nag-link na yon or nag-connect na daw yon, for example, yung isang coin, nandito siya sa Earth, sa Earth. Yung isang coin naman, nandoon siya sa may buwan. Yung coin na nandito sa Earth, let's say, head siya. Automatically, yung kakalabasan dun sa kabila, tails. Kumbaga connected na sila. So para mas maunawaan nyo pa kung ano yung entanglement, gagamit ako ulit ng example, pero wala na siya dyan. Ayan pala, entanglement. So, sorry. Kunyari yan, si Bob, and then si Alice. Imagine niyo parang andito ako, si Bob, and then yung isa nandun si Alice. Pareha sila may hawak na tali. Yung tali na yan, let's say, parang katulad nung sa may ginagamit natin sa likod. Pero parang pabilog siya, pabilog. And then, kunyari, dun si Bob, andito si Alice, kapag twinis ko to, yung kabila ba hindi iikot? Iikot din. So ayun yung entanglement na tinutukoy dito. Ibig sabihin na once nag-connect na daw sila, kahit na sobrang napakalayo pa daw nun, automatically yung isa may mangyayari din sa kanya. Diba ganun din tayo sa mga best friend natin, diba? Kapag yung tipong close na kayo, diba? Pag may nararamdaman yung isa, automatically nararamdaman niya rin kung ano yung nararamdaman mo. Ganun din sa Lord, di ba? We can also connect this lesson to our Christian life. And then, sinabi dito, di ba, na, wait lang Itong entanglement, we can also connect this to our Christian life. Kung paano ba tayo nakakonekta sa Panginoon. Ayan, sinabi dito, that's kind of like our connection with God. Kahit daw nasaan ka pa, kahit gaano ka pa kalayo, or kahit ano pa man daw yung nararamdaman mo, we are still spiritually connected sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa may John 15:5, di ba? Ano sinabi sa John 15:5? He is the vine and we are the branches. So kahit pala hindi natin siya kasama physically, hindi natin siya katabi physically, pero we are connected in Him. Di ba? Amen. So, paano ba tayo nakakonekta sa Kanya? Through prayers. Through our hearts, and through our worship, di ba? And especially, yung Holy Spirit nakakonected na sa atin, nakalink na sa atin. So, we can also connect this lesson to our Christian life. And then the last one, which is wave-particle duality. Actually, dito ko medyo nahihirapan i-explain. In the tiny world of atoms, things like light and electrons can act both like waves and particles. Pwede daw sila mag-act na pareho na waves and particles. Mayroon akong example dito na i-share sa inyo. Yan, di ba? Nakikita nyo. Yan. Kapag hindi mo daw nakikita, hindi mo malalaman na ganyan yung itsura niya. Pero kapag inobserbahan mo, nakikita mo, ganyan yung itsura niya. Pero
Ide-demo ko na lang sa inyo para mas maunawaan nyo. Imagine meron kang ilaw. Ito rin yung ginamit ni Pastor Philip last time ng preaching niya. Meron kang ilaw, kunwari may flashlight ka. And then, sa flashlight na tinututukan mo, meron ditong wall, meron ditong pader. Doon sa pader na yon, meron, nakikita nyo, meron dalawang butas, merong dalawang butas. Yung ano daw yon, yung flashlight na yon, yung nilalabas daw ng flashlight na yon, particles. Particles daw yon, particles. Kung titingnan mo daw siya, kung di mo siya obserbahan kung ano yung nasa likod, kung dito ka lang titingin, ang makikita mo lang daw dito, tumatagos yung ilaw, ilan yung lumalabas dun sa? Ilan yung lumalabas? Dalawa lang nakikita mo. Pero kapag di mo daw inobserbahan, ang dami. Ang dami. Ay, ang mga madami na yan, ayun yung wave. Ayun yung wave. 'Di ba? Tulad na sinabi ko kanina, yung nilalabas daw ng flashlight, particle siya. Particle. Pero kapag dumaan na siya doon sa may butas, lumusot na siya sa butas, tapos kapag tiningnan mo behind the wall, makikita mo bakit ang daming ano dito, ang daming ilaw. Hindi lang siya dalawa. Dalawa yung butas, pero bakit ang daming ilaw? Ayun yung sinasabi na wave. Actually, mas maganda sana kung may illustration para mas ma-demo pa siya. Kumbaga nagwe-wave siya, nagwe-wave. So, ayun siya. And actually, ayan yung mismong natutunan ko dito sa may quantum mechanics. Pero ano yung nagpaka-amaze sa akin dito habang inaaral ko to, kung paano natin siya makakonekta sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. 'Di ba? Learning about quantum mechanics daw, pinarealize sa atin ng Lord kung gaano siya kagaling lumikha. Amazingly kung paano nag-create si Lord ng mundo at kung lahat-lahat ng bagay nandirito sa mundo. Kung tutusin, parang hindi na dapat natin kailangan pansinin ito. Ba't kailangan pa natin pansinin yung mga maliliit na bagay? Hindi naman na mahalaga yun, di ba? Pero, tulad nga ng sabi ni Pastor, small is not small. Actually, habang inaaral ko to, mas lalo akong na-realize ko na sa maliliit na bagay pala, meron palang mga mystery. Sa maliliit na bagay pala, meron palang beauty. Di ba? Sa maliliit na bagay pala, meron palang mga pagkakasunod-sunod, merong mga dahilan kung bakit sila nilikha. Di ba? And then sinabi dito, there's more to reality than what we can see. Di ba? Exactly what faith is about. Believing that the unseen God is always in control and always work. Kahit hindi daw natin nakikita yung Panginoon, di ba kumikilos yung Lord kapag di natin siya nakikita? Patuloy pa rin siyang kumikilos. Amen. Di ba? So hindi dapat tayo pala titigil, manalangin, porket hindi natin nararamdaman na parang di kumikilos yung Lord. Pray ako ng pray, ang tagal ko na pinagpipray ito, parang wala naman nangyayari. Hindi, di ba? The more na parang mas naghihintay ka sa pinapanalangin mo, the more na may ginagawang something bigger yung Lord sa prayer mo. And then sinabi dito, sometimes tayong mga tao, iniisip natin na yung science and then faith, hindi siya pwedeng connectahin, di ba? Kasi ang daming mga scientists, hindi sila naniniwala sa ano? Sa Lord. Pero meron ding mga scientists na naniniwala din sa Panginoon. Pero sinabi dito, the more we discover, the more we see how incredible our Creator is. The more na nakakadiscover tayo ng mga bagay-bagay, the more na nalalaman natin kung gaano kagaling yung naglikha sa atin. Di ba? Tapos sinabi dito, if the unseen world of atoms can be so complex and powerful, how much more the unseen hand of God? Tulad nga ng sinabi kanina ng Panginoon, di ba? Yung kamay daw ng Panginoon ang tutulong sa'yo. Doon daw nanggagaling yung lakas. Kaya lagi ka lang daw tumingin saan? Yan. Amen. And then, sinabi dito, one thing na nagpa-remind sa akin, especially sa preaching kanina ni Pastor, if we are really connected to God, you will be not afraid. Hindi ka daw dapat mangamba, hindi ka daw dapat matakot kung alam mong connected ka sa Panginoon. Katulad ng mga pinag-aralan natin kanina, di ba lagi silang connected. Hindi pwedeng di mangyayari yung kabila kung walang nangyayari dito sa kabila. So, kung sa palagay mo, walang ginagawa yung Lord sa buhay mo, nagkakamali ka, kapatid. Naniniwala ako na may magandang plano yung Lord sa buhay natin. And actually, ayun lang yung na-prepare ko kasi ang pagkakaakala ko doon tayo sa loob mag-sharing. And tatayo lang ako at mag-share pero muli naman ako tumayo dito sa harap. And maraming salamat sa Lord for this opportunity. And ayun lang, maraming salamat.
So ayan, meron ba kayong question? Kung anong mga gusto nyong ano, may question ba kayo? Oo. Hindi, actually, nung inaral ko din siya, pwede rin na head din siya. Pwede rin, possible na head din siya. Basta kung anong may mangyayari dun sa kabila, automatically, meron din mangyayari sa kabila. Maapektuhan din siya. Hindi siya pwedeng walang mangyayari sa kanya. Oo, pwedeng same or opposite. Oo, parehang may mangyayari. Parehas may apekto sa kanilang dalawa. And thank you sa question. So, anyone? Tatanong pa kayo? Si Ate Abigail, sige po. Oo, parang something like that. Pwede, opo. That's why God give us vision, di ba? So, malalaman natin kung ano yung mangyayari sa inarap at mapaghahandaan din natin siya. Yan. Ano ba? Ate Jedutun, sige po. Oo. Mm-mm. Actually, that's correct, Ate Jedutun. Nung nag-aaral din ako nun, nung quantum mechanics, nung nasa may Shangri-La Hotel ako, actually, in-apply ko yun, yung manifesting, actually. So, for example, kung gusto mo maging mayaman, pupunta ka sa mga lugar kung nasaan yung mga mayaman. So, in-imagine ko doon habang nag-ano ako doon. Alam ko sa sarili ko na hindi pa naman ako mayaman, pero dahil nga nakikita ko yung mga taong to na mga mayayaman, parang minamanifest ko. So, you can also do it to make it real, di ba? Para mangyari siya sa totoong buhay. So, tama yan, Ate Jedutun. You can also connect in manifesting po. Ano pa po? Thank you, te. Meron pa po? Anyone? Question? Huwag kayong mahiya. Sige po, Pastora Asher po. Sorry, te. Yes, Pastora. Opo. Kumbaga, law of attractions, kung yung mga iba hindi nakakaalam, yung sinasabi na law of attraction, ano yun, di ba? Something na, ano daw? Sige. Sige, pwede nyo share. Actually, di ko rin masyadong alam, so you can share din, di ba? So, sino nakakaano? Ayun din yung mangyayari sa hinaharap mo po. Ah, opo. Pwede po, possible po. Ate Jedo to last. Opo. Mm. Grabe ah, grabe ah. Na, nakakatatot. Manifesting is biblical. Faith. Mm. Kung if we really can connect ba talaga in a Bible way. And medyo nakaka-challenge guys ha, pero sige, I accept that. Amen. Thank you, Lord. Sige, walang mali, walang tama. Pero para sa akin po, para sa akin, mahalin tulad ko siya dito sa quantum mechanics, di ba? Kung paano ba natin oobserbahan yung isang bagay. Kung how we observe the things, di ba? Hindi naman lahat ng bagay na parang about sa sensya is parang magiging against tayo doon, tama? Di ba? Kumbaga, actually, di ko rin sasabihin ko dito. pero, pero wala talaga ako sagot eh. Wala. Oo. Ah, chat GP. Ayan, mga quantum mechanics. Yan.
So naka-attach sa'yo yung mga versions of yourself in your future self. Lahat yun daw is real. But ikaw yung nasa sentro and ayun yung reality. And parang habang minemeditate ko, parang nabuo yung concept sa akin yung gano'n, nakapalibot yung lahat ng real. You. Ikaw yon, totoo yon. But what matters is how you observe nga. Kung paano mo titignan. Kung nakatingin ka sa future mo na mahirap ka, you attract that future towards you, and then ikaw papunta ka rin dun sa future. And kung saan ka naman nakatingin, gusto mo, minamanifest mo, is gusto mo maging mayaman. And then, yung future na yun, lalapit sa'yo, and then ikaw rin, papunta ka dun sa goal mo. Which is parang, hindi natin siya, hindi talaga sa atin siya intention na pumunta doon, but dahil nga sa decision mo na gusto mo maging mayaman, you push it yourself na gawin yon. So para sa opinion ka lang so biblically naman, wala naman sinabi na huwag kayong mag-manifest, bawal mag-manifest. So wala tayong doon. But kung maganda naman idudulot nito sa'yo, kung mas malalawak yung hope mo for the vision of God sa buhay mo, walang masama mag-dreams. So kaya nga tayo merong dream, meron tayong mga gusto natin mangyari sa buhay natin kasi gusto natin maging positive. So, as long as possible, dapat iwasan natin yung negative. Kasi sabi ni Pastor Philip, di ba, hindi na siya nagsasabi ng negative words kasi malaki yung power ng negative words. So, always speak positive, think positive, dream positive, para mas luwawak yung isip natin, and then mas mag-focus tayo sa kung ano yung magagandang bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. But what matters is we must realize na any lines na naka-attach sa atin, tayo yung nag-a-attract nun. Ikaw yung humihila nun, and then ayun yung future na lumalapit sa'yo. So, napaka-importante na si Lord, meron siyang plano. Yung pala yung sinasabi niya, marami siyang plano para sa atin. Meron siyang plano para sa atin. But how we react, ano yung move natin, ano yung step na gagawin natin, it matters. Kung susunod ka sa Kanya, it matters. Kung gagawin mo yung pinapasabi niya, it matters. So kahit may planong maganda si Lord, pag hindi mo sinunod yung sinasabi niya, alam natin yung consequences doon. So doon natin mapapasok yung manifesting o quantum mechanics sa life natin. So maraming prepare si Lord sa atin, but what matters is how we will step toward the future. Kung paano natin susundin yung pinapasabi ng Panginoon. So yun lang po yung naano ko po. Maraming salamat. Ayan. So actually, I just want to share also kung ano man yung napag-aralan namin, discipleship namin last time with my leader. Actually, ayun nga, kunyari, ito yung ilaw, and then may kanya-kanyang line yan. It's either maging ganto ka daw, maging mayaman ka, mahirap ka, or maging ganto ka, or maging lawyer ka, or maging police ka, or what. Kung ano man ang ginagawa mo sa present, it can be affect into your future nga. Ayun nga sinasabi. Kaya napaka-importante kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin, pinagkakabisihan natin ngayon. So, kung ano man kasi ang mga ginagawa natin in the present ngayon, kung ano man yung mga ginagawa natin, automatically magbubunga yun sa hinaharap. So, ayun lang. Maraming salamat. Okay. I think he shared nice, right? Okay. Big possibility. Okay. So careful. Okay. Give me one chair. I think. Okay. It's okay. Thank you. I think I can give a chance to our ABC or some pastor for the second batch teaching. I have that was our goal
But I had a question, they can teach well or not. But when David shared Moravian, and then he explained about quantum mechanics, it's nice. So next week, John will share, John Wesley. And then it will be your topic. It will be your topic, so must develop your teaching more, okay? So maybe first time, Kim and then David have only one paper to teach, but continually must update the teaching. So they must make the two pages, 3 pages, and then must make some chapter, a small booklet, okay? Please try them. So especially those people who have the topic must study another YouTube, another some article, so must make some high quality teaching, okay? So, but if somebody shared, John shared John Wesley, but if not good, okay, I will find another speaker, okay? And then after today's class, I want first batch have a meeting with me about who will teach about the G12. Yes, pre-encounter, right? Pre-encounter. What topic they will teach? So they must divide, and then parang ganon. But overall, I wish some pastor have some first priority and teach some important lesson. Okay. Today, actually, I don't need to first batch for this time, but because I want everybody listen Kim's message, that's why today we have together, okay? First batch, second batch. So actually, we will start second batch class from next Sunday, because this is not for the only second batch, okay? Because of the quantum mechanics. It's so important, everybody. If you can please watch the movie of the Back to the Future. Have you seen that? I also love the movie, and then since when I was a childhood, I watched that 2 times. But when I learn quantum mechanics, I have a desire to watch that again with the sight of the quantum mechanics. It will be more powerful, okay? And then there are many kind of future are connected with us. But if we have, as Joshua mentioned, if we think negatively and say negatively and any kind of negative, it will disconnect some nice future from here to there. So, okay, I want to share. Some of you attended the wedding party and the birthday party, right? Birthday party, we must prepare some gift, and then maybe many of you don't have experience to invite some very rich people and high people. If you are invited to the very high position people in birthday party, it's very honored. It's very honored. You cannot wear like this. You must wear nice, dress well. And they must prepare nice gift, because everybody will prepare wonderful gift. Their gift will be very expensive. So if I cannot buy expensive, I must make a nice design, and then must find some solution. Do you understand what I mean? It's really a headache since I was invited to a birthday party, and then until I go there, how about my dress? My dress, I cannot prepare the nice dress, but it should be looks nice. Not expensive, but looks expensive, looks gorgeous, something like that. Do you understand what I mean? Invited is not all. After invited,